Okay. Ah, video natin itong regulator ko. Regulator version 2. So, ito yung version 1. Nag-hold naman yung pressure nito. At nagre-regulate as a normal regulator. Pero hindi ako kontento dun sa pagbalik ng pag-akyat ng pressure niya, medyo mabagal. And then yun, hindi ako masaya dun sa valve. So in-improve ko yung valve, itong valve dito, hindi ko nabubuksan. So may valve kasi yan, yung nagsasara. So itong isang to, yan, kita nyo, ayan, may pressure siya. Pressure niya ngayon ay almost 2,800 psi. Let's say 2.7 to 8, ganyan. So ayan yung valve niya, yun sa kabila, sa loob. So wala pa yung spring. So ayan, nag-hold siya, walang singaw. So ilagay natin yung spring niya. So ito yung spring niya. Focus. Ayaw mag-focus. Focus. Teka, tanggalin ko isang gloves ko. Ayan, focus eh. So ito lang kasi yung available na spring ko. Ito na yung in-order ko na dumating, medyo makapal. So medyo okay yung effect niya kaysa dun sa mga spring sa dati. Ang nakalagay dito yung spring ngayon ay 20. So inabaan ko kasi mas maganda pag maraming spring pag high pressure, para maganda yung adjustment, pwede mong tigasan. Hindi ala kasi itong compute tungkol dun sa area ng pressure dahil dun sa spring. So ginawa ko lang yung ganyan kaliit para yan yung basihan ko. So yan, tingnan natin. Una, ikakabit ko muna dito sa manual gauge. So and then kakabit ko dito sa digital. So tingnan natin. So yan, kabit na natin lahat. Spring, kakabit ko na lahat yung spring. So ang arrangement kasi ng spring, pagka adjustable na ganito, meron din siyang range. Pag tinigasan mo, syempre mas mataas yung pressure. Pag nilambutan mo yung salansan, yung malambot na arrangement, mababa lang. Kahit isagad mo siya, may limit yung pressure niya kasi nga yung pressure dito sa side na to ang nagpupush. Nandito yung valve. Pag pinush niya yung pressure, magsasara itong valve. So ganun yung sistema nito. So yan natin, ayan, nakasara yung valve. So ayan, may pressure. Kita nyo naman, may pressure mataas. So kabit natin. Kinabit ko na lahat yung spring. Ayan, maganda yung salasang ko, pang matigas. Kaya niyang umabot ng 2,000 psi. Pag ganyan salansan, matigas. So ayan, kabit natin itong manual gauge. Pag manual gauge kasi, yung analog, manual na ganito, hindi nyo makikita yung point, yung 0.5, tsaka yung angat ng pressure basta-basta matagal. Kaya makikita nyo, mas lalo yung mga China regulator, akala nyo maganda siyang upo, pero yung halimbawa 50 psi to 200 psi, hindi nyo na makikita na difference. Pag kinabitan mo ng digital, makikita mo yung difference up to 50, 80, baka 200 psi makikita mo pa eh. Makikita mo yung difference dito, yung ano tawag dito, yung pag angat ng pressure niya. So tignan nyo na lang, mahirap mag-explain eh, hindi tayo expert pero ganun. So yan,
Okay guys, i-ano natin to. 1 lang talaga. Yan. So, yan. Buksan natin. Yung spring maganda. Yung valve, ginandahan ko na. So, mapipihit kapag pinihit mo ito ng kamay, ma-adjust mo na yung pressure. Gagalaw na yung pressure. Focus. Kaya pinipihit ko yung kamay ko. Ayan, siyempre, habang tumataas ang pressure, tumitigas yan. So, may pressure na. May pressure na siya ng 500 PSI. So, pihitin natin ito para hindi mahirap. So, una, set muna natin ng 1.5 o 1,000. So, ayan, 1,000. So, pasensya na ito na, medyo madilim na. Medyo madilim na eh. Buksan natin ng ilaw. Ayan. Ayan, makakasilaw. Gawin pa akong ilaw. Ayan. So, ayan. 1,000. Ito nyo naman. So, bumaril ka. Mabilis siyang sumumpa. Yung isa parang nababagalan ako. Ito maganda yung valve na ito eh. Taasan natin. Gawin natin 1.5. 1.5. Diba? Wala ako ng pihit. 1.5. Maganda yung madami ng madami ng hangin yung nawawala na yun. Dito sa ganitong gauge, compare sa digital, dito mabilis umangat. Pero dito, makikita mo na mabagal siyang umangat. Ganun ang ganda ng mga digital. Siyempre, yung mechanism din ito, siyempre, yung pressure, ando naman yun eh. Hindi ka talaga makakita ng perfect na mabilis eh. Gawin na natin 1.8, yung lagi natin sinesetting. Yung ginagawa na natin standard. Ayan. Konti lang. Yan. 1.8. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung gauge. Yung singaw na yan, malakas yun. Kasi maliit lang naman yung volume dito. Ayun. Ganun lang. Pero yung isa mas mabagal. Ganun din naman mangyayari sa mga pag nagte-test ka ng mga ganito. Ganun din naman. So, ayan. Kung makikita nyo, nakapako, diba? Pero hindi. Siguro, makikita nyo, after 2 days, nasa 2,000 na yan. So, yung version 1 ko, ganun na medyo pumapako siya. Hindi na siya umaangat ng setting na maabot ng malaki. Na halimbawa, yung difference niya 300 PSI. Hindi. So, ito, na-observehan ko na ito mula kanina. So, pumapako siya. Mas maganda siya. Pumapako yung pressure. Ayan. Ayan o. Medyo maganda yung angat niya. Kesa dun sa version 1. Dahil dun sa valve. So, siguro, meron pa ako naisip na improvement. Mas ipipinis ko pa. So, yun yung version 1 ng valve. Version 2 ng aking regulator. Ayan. So, pagka may extra time ako, gumagawa ako. Ito yung version 1. So, meron pa ako dito version na nasira. Sayang ang materyales. Sayang ang oras. So, ito yung version 1, version 2. Wrap lang yan. Wrap lang lahat. Wrap. So, itong pita na to is ibabababain pa natin yung thread, tapos lilitan natin itong pihitan na pwedeng maliit na
yabi lang or square na pipihitin lang. Siyempre, pagagandahin natin. Tapos ito, version 1 kasi ito, medyo nagkamali pa din ako dun sa seat ng O-ring, kaya lumaki yan. So, okay lang kasi babalance naman dito, kaya malaki. Then, 360 pa rin to. So, ayan. Doon pa rin, 1.8 pa rin. 1.8 pa rin dito sa analog gauge. Kabitan natin ng digital. So, hihitin mo ang pababa. I-release mo yung hangin. Wala na. Release na yung hangin ng chamber. Kasi nakasara yung tangke. Sorry ka natin ng digital. Sana tumapat. Hindi bale. So, ayan yung mataas pa rin. Nasa 2,700. 2,700. Pressure 0. Yung gauge ito namamatay kasi may timer to para hindi siya maubos ang battery. Ganun talaga eh. Unang 1,000 muna. Yan, tumaas na. 700. Stop muna natin. Namatay. 700. 790. Dahil yung gumamira. Hindi ako mamawit. Yan. 800. Ayun nga yung sinasabi ko. Yung 100 to 200 PSI, hindi mo na halos makikita sa gauge na gumalaw. Dito, makikita mo. Digital. On. Gawin na natin 1.5, diretso na tayo sa mataas kasi pag mahina, maganda yung stopping pressure niya. Pag mataas ng pressure, doon na yung gumagana yung mga spring tightening talaga ng matindi eh. Kaya pag magandang disc mo, sigurado maganda yung output mo. Yung disc ko, medyo hindi pa rin ako masaya eh. Pero titignan ko kung makagawa ko ng German disc dito. Malalaki kasi yung German disc, meron akong available pang normal regulator na China eh, tsaka Taiwan eh. Ayan, kita nyo, mataas, dahan-dahan. Pag hinto mo, tumataas pa rin yan kasi tumataas yung hangin doon sa chamber, tumataas yung pressure sa kasi hinto. May i-stop siya sa setting na gusto mo, sa setting na stop ng stop ng spring. Ayan o. 1482. 1485. Yan. Sa normal na gauge na ganito, hindi nyo na makikita yun. Hindi nyo na makikita yung galaw na yun. Yung ganyang galaw, hindi nyo basta-basta makikita yan. 1492. 4. So, taas natin ng diretso na tayo sa 1.8. Stop. 1.5. Hindi, mabagal siya. Digital gauge, mas mabagal siyang makita. Pero, pag naman gumalaw yung number, doon mo makikita na ipabago-bago yung pressure. 630. Oop. 637. Ano sa 1.8? 1.8. Yan, nabot na yung 1.8.
Dyan, palagay ko. 1660, 674, 29, 17, almost nagsasaro na siya. Hinto yan kasi pag habang tumataas yung presyo, ibig sabihin kinukompress niya yung spring, magsasara yung valve. Konting beat pa para 1.8, 1.4, 1.5, 1.37, isang pitik pa. Yeah. 49. Konti pa. 50. Konti pa. Hindi siya matigas ha. Kinokontrol ko yung pihit ko, kinokontrol ko para yung reset, yung hindi siya masyadong malawag pa siya, malawag siyang pihitin. Ayan, 1799, 1.8. So tumaas pa ng konti. Kaba natin, ayoko na masyadong malaki. 1.3. Wala na ako. Pero hindi siya bababa eh. Pag ayan. Ngayon, tignan natin. Nasaan yung drain? Ito. 1.818. Konti-konti lang. 1.6. Mabilis siya maubos. Mabilis din mabagal mag-react yung digital. Ayan ang mabagal. Pero mag-build up yan. Mag-build up hanggang sa huminto. Mabagal yung digital. Yun yung hindi mo makikita sa analog. Hindi ko alam kung ano mas maganda. Digital ba o itong analog? Pero pag nakasettle na, okay na yung digital. Yun talaga yung setting niya. Pag huminto na, pag pumako na, ibig sabihin yun yung setting ng pressure mo. Pag pumako na yung pressure, yung 1.7 na yan, 1.788, almost hindi mo na makikita yan sa gauge na analog. Mas lalo yung maliliit na gauge, halos hindi na gumagalaw yung gauge mo nun. Malaki pa nga itong gauge ko na ito eh, pero sa maliliit na gauge katulad ng nakabit natin sa PCP, hindi mo na makikita. Pero sa digital makikita mo pa rin. Yan, 1.8. Mataas pa yan hanggang sa huminto yan, pero hindi siya uabot ng hundreds. So ayan o, 1.813, 14, 15. Hanggang tumataas kasi yan, ibig sabihin tumataas yung pressure ng chamber, magsasara yung valve. Bagong konti, so 1.8 lang. Bagong konti, yan. Tension. Tension. Okay. Bagal, no? Nakakainip. So, dapat pwede, ewan ko sa digital gauge kasi na ito, mabagal eh. Merong digital gauge na mabilis mag-reading eh. Ito, bagal eh. So, kailangan talaga i-settle mo siya. So, yun na lang. Hanggang bukas,
i-update ko to. Iwanan ko to ng ganito. Ayan, ganyan lang, iwanan kayo ng ganyan. Iwanan ko to ng ganito dito. Tapos bukas tignan natin kung saan to hihinto, kung tataas ba siya or bababa. Ayan, mamatay naman yan, di mo maubos yung battery ko eh. So yan, iwanan natin ganyan yan. 1746, binaba ko yung pinate ko eh, tataas pa yan. So pressure niya sa tangke mataas pa din to 5 1754. So kung normal na gauge ng PCP natin is analog, ganda lang yung makikita natin. Kaya minsan yung bala natin, hindi talaga natin makukuha yung pare-parehas na takbo ng speed, kasi nga salo kung puputok tayo ng mabilis na putok, mababa pa, hindi pa pala nakaka-recover yung pressure ng mataas, puputok mo na, minsan mababa yung speed, tapos ipahinga mo ng matagal, unang putok mo mataas yung FPS kasi tumaas na yung pressure, which akala mo mababa kasi nga hindi mo na mabasa dun sa analog gauge natin, hindi siya accurate, mataas na pala ng 200 o 100 PSI, eh bibilis yung FPS. So pag maganda regulator mo, maaari makakuha ka ng stable na FPS, 1 or 2 feet per seconds ang diferensya hanggang 5 FPS per feet ang diferensya. Siguro maganda yon. 7.1. So tignan pa natin mga konti pa, hintay pa ng konti kung saan siya papako yan eh, kasi yung version 1 ko pumapako siya ng minsan 12 hours saka sa 12 hours nakapako siya eh. Ayan, 1786. Mataas pa, sabihin nakipaglaban pa yung spring, gusto pa niyang itaas ng 1.8, nakipaglaban pa, o nakita niyo yung pressure, halos pumako na siya oh. Kasi nga yung spring natin ay hindi ganun kaganda ang quality, although German standard daw yan dahil sa nabili ko, dahil yan yung Belleville na nabibili sa Lazada, Shopee eh. Magandang klase din eh. Kung sa normal regulator eh ginawa kong ganyan oh. Hindi ko pa kabisado yung mga size. Siguro kung makakuha ko na mas makapal pa, 0.7 na kasi ito eh. Hindi ko alam kung may 0.9. Hanggang 0.7 lang yata maximum ng maliliit. 1798, 99, 18. 18 na yan. Yun na yung setting mo. Pero yung angat nito, tignan nyo mo na, mabilis umungat dun sa analog. Ang bagal dito, akala mo nakaangat na pala, yung pala mababa pa. So yan, so iwanan ko to, picturean ko ulit bukas, post ko sa update ko sa Facebook ko. Yun na lang. So yan lang, version 2, parang walang pinagkaiba, pero kakaiba ang ano kasi nito eh, meron siyang machine ako ng polyurethane na sa valve. So ito, nag-sample lang ako kaya ganito to. Pero iniisip ko baka masyadong makapal pa yung polyurethane ko dito, kasi dapat yung galaw ng valve konting baba lang, close na eh. So baka makapal yung polyurethane ko pa pag bumaba yung at kinukompress niya yung polyurethane, kaya ano yun,
mabagal pa rin bumaba yung presyo. Mabagal pa rin umangat dito. Yun, sa polyurethane, baka masyadong makapal. Kung ninipisan ko pa, siyempre, hindi niya na i-compress yung polyurethane para magsara. Ilapat agad, kumbaga. So, medyo mabilis. Mabilis siyang ano. Hirap explain eh. Yan, 1.8. Ito ng 1.8. Kanina pa. So, iwanan ko to. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Yung pakuno yung pressure niya. Ibig sabihin hanggang doon lang talaga yung setting. Tingnan natin kung mag-i-stay yan. So, yan. 1808. Tandaan nyo. 1808. Iwanan ko yan ng 1808. Dito. Iwanan ko lang dito yan. 1808. Iwanan ko lang yan ganyan. 1808. Iwanan ko yan dito. Tatapos ulit yan. 1809. 1811. Yan. 18. Basta 18. Iwanan ko yan dito. So, ayan. Talo ka yan. Ayan. 1811 ha. Tignan natin. Bukas ng umaga. Time check ngayon. Anong oras na ba ngayon? Check niyo yung oras. Anong oras na ba? Ang relo dito. Ay, ito. Oras ngayon ay 18:25. So, bukas ng umaga, check natin kung ilan pa yan. 1813. Wag lang pumalo ng 2,000 yan bukas. Masaya na ako. Yeah. Time check 6:04.